Magandang araw po sa lahat na lagi naming kasama sa pag-aaral ng mayamang kultura, kasaysayan, at pag-unlad ng Cavite. Ang pangunahing focus ng ginawang pananaliksik ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas ay ang pinakamaagang grupo ng mga naninirahan sa ating probinsya, na tinatawag na mga taong Aita, na pinaniniwala ang nanirahan sa lupaing ito libu-libong taon na ang nakalilipas. Kaya, simulan na po natin na, sama-sama nating tuklasin, ang kamanghamanghang nakaraan ng Cavite at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa panlipunang pamana nito. Inaasahan namin na ang video ay magiging isang insightful at nakakaingganyong talakayan para sa inyo. Si Dr. Henry Otley Beyer, na isa sa mga pioneer na iskolar sa antropolohiya ng Pilipinas, ay nagbuo noong 1947 ng isang kompilasyon ng natagpuang mga artifacts arkeolohikal sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Na dito ay nailista ang ilang mga prehistorikong mga artifact na natagpuan sa area ng probinsya ng Cavite. Mahalaga ang ginawang pagtatala ni Dr. Beyer, partikular ang ukol sa probinsya ng Cavite, dahilan sa ipinapakita na ang mga prehistorikong mga kasangkapan ay indikasyon na mayroon ng mga naninirahan sa lupain na tatawagin sa ganoong pangalan. Isa sa mga naunang iskolar na nagsagawa ng pag-aaral ukol sa lipunan ng probinsya ng Cavite ay si Mr. Hammond Buck, isang gurong Amerikano, na nag-asawa sa isang Pilipina, sa bayan ng Alfonso, Cavite. Sa kanyang pagreretiro, noong 1920s ay nagsulat ng mga artikulo ukol sa kalagayang panlipunan ng probinsya. Isa sa kanyang inulat kay Dr. Beyer, ay ang presensya ng isang kuweba, sa baryo ng Esperanza, sa Alfonso, Cavite, na kanyang pinaniniwalaan, na isang matandang pamayanan, ng mga sinaunang mga tao sa Cavite, sa panahong prehistoriko. Ang pagpapalagay ni Hammond Buck, ukol sa paninirahan ng mga sinaunang tao sa Cavite, sa kuweba ng Esperanza, ay hindi na nabigyan, ng mga kinakailangang mga kasunod na pag-aaral, at naiwan na lamang bilang isang banggit na nota, sa napakahabang panahon. Kung pagbabatayan ng kronolohiya, ng mga natagpo ang mga nalabing mga buto at kalansay, ng mga sinaunang tao sa Pilipinas, ay magsisimula tayo sa labi ng tao na natagpuan sa kuweba ng Kalaw, sa Cagayan Valley, na tinatayang nabuhay, 67,000 taon na ang nakalipas at tinatawag ito na Homo luzonensis. Samantala, ang taong Tabon, na natuklasan sa Tabon Cave, Palawan, ay tinatayang nasa 47,000 taong gulang batay sa radiocarbon dating ng mga kaugnay na materyales. Ang mga labi, na kinabibilangan ng isang fragment ng bungo at buto ng panga, ay natagpuan noong 1962 ni Dr. Robert Fox at itinuturing na isa sa pinakamaagang ebidensya ng presensya ng tao sa Pilipinas. Ang mga Aita ay itinuturing na isa sa mga pinakaunang naninirahan sa Pilipinas. Sila ay pinaniniwalaang dumating sa paligid ng 20,000 hanggang 30,000 noong huling panahon ng yelo. Noong panahong iyon, mas mababa ang antas ng dagat, at ang mga tulay sa lupa ay nag-uugnay sa mga bahagi ng Timog Silangang Asya sa Pilipinas. Ang mga Aita, na bahagi ng mga grupong etniko ng Negrito, ay malamang na lumipat mula sa mainland Asia. Bago dumating ang mga Austronesian, ang mga Aita ay namuhay bilang mangangaso sa mga kagubatan at kabundukan ng Pilipinas. Ang kanilang paraan ng pamumuhay ay hinubog ng kanilang malalim na kaalaman sa kalikasan at mga kasanayan sa kaligtasan. Narito kung paano sila nabuhay, pangunahing umasa, ang mga Aita sa pangangaso ng mga ligaw na hayop, gamit ang mga busog, palaso, at sibat, nang alap sila ng mga ligaw na prutas, mga pananim na ugat, at mga halamang nakakain mula sa kagubatan. Ang pangingisda sa mga ilog at baybayin ay bahagi rin ng kanilang ikabubuhay. Pangalawa, pag-alagalang pamumuhay. Lumipat sila mula sa isang lugar patungo sa isa pa batay sa pagkakaroon ng pagkain.
Ang kanilang mga tahanan ay pansamantalang kubo na gawa sa kawayan at dahon ng palma, katulad ng mga pansamantalang silungan. Pangatlo, mga kasangkapan sa bato at paggawa ng apoy. Gumamit sila ng mga kasangkapang bato sa pangangaso, pagputol, at paghahanda ng pagkain. Ang apoy ay mahalaga para sa pagluluto, init, at proteksyon mula sa mababangis na hayop. Pang-apat, nakasuot sila ng kaunting damit, kadalasang gawa sa balat ng puno at mga hibla ng halaman. Pinalamutian nila ang kanilang mga katawan ng mga tato, kwintas, at scarification, na nagtataglay ng kultural o espiritual na kahalagahan. Panglima, nagsagawa sila ng animismo, na naniniwala na ang mga espiritu ay naninirahan sa kalikasan, mga puno, ilog, bundok. Pang-anim, nanirahan sila sa maliliit na grupo o banda na nakabatay sa kamag-anak. Ang pamumuno ay impormal, kadalasang ibinibigay sa pinakamatalino o pinakabihasang mangangaso, sa halip na isang namamanang pamumuno. Pang-pito, maagang kalakalan at pakikipag-ugnayan. Bago pa man dumating ang mga Austronesian, maaaring nakipag-ugnayan na ang Aita sa iba pang mga unang grupo sa Timog Silangang Asya. Ang ilang grupo ay posibleng nakikibahagi sa barter trade, na nagpapalitan ng mga produkto tulad ng mga balat ng hayop, pulot, at mga halamang gamot. Tandaan sana natin, na ang mga Aita ay nanirahan na sa Pilipinas sa loob halos ng mahigit na 30,000 taon. Hanggang sa maganap ang tinatawag na Austronesian Expansion, noong nakalipas na 4,000 taon, at dumating ang mga taong Austronesian sa ating kapuluan. Ang pagdating ng mga Austronesian ay humantong sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang pangkat. Una ay ang pagpapalitan ng kultura. Sa ganito, ay inangkop ng mga Negrito ang ilang gawaing Austronesian, tulad ng pagsasaka at paggawa ng palayok. Samantalang, ang ilang mga Austronesian ay humiram ng mga kasanayan pangkaligtasan ng mga Aita para sa pangangaso, pagsubaybay, at pamamaraan ng pamumuhay sa kagubatan. Samantalang ang mga impluwensyang pangwika ay makikita sa mga wikang Austronesian, na may ilang salita na posibleng hiram sa mga diyalektong Negrito. Salungatan at paglilipat ng pamayanan. Sa kanilang mas maunlad na mga kasangkapan, at pamamaraan sa pagsasaka, ang mga Austronesian ay nang ibabaw sa mababang lupain, na nagtulak sa mga Negrito sa mga bulubundukin at kagubatan, kung saan marami pa rin ang naninirahan ngayon. Gayunpaman, malamang na, may mga pagkakataon na ilang magkasama na muhay sa isang pamayanan, bunga ng pag-aasawa, na humahantong sa magkahalong mga inapo. Asimilasyon at pagkakakilanlan, ang ilang mga Negrito ay ganap na naasimilasyon sa mga pamayanang Austronesian, na pinagtibay ang kanilang wika at kaugalian. Ang iba ay nagpapanatili ng isang natatanging pagkakakilanlan at nagpatuloy sa kanilang tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Ang pamana ng tagpuan, ng dalawang pangkat, ngayon, ang mga Negrito, ay isa sa mga pinaka-marginalized na grupo sa Pilipinas, na ang kanilang populasyon ay kumukonti, dahil sa pagkawala ng lupa at modernisasyon. Gayunpaman, ang kanilang genetic at kultural na impluwensya ay nananatili sa maraming mga pangkat etnikong Pilipino. Ang engkwentro na ito ay nagtakda ng pundasyon para sa pagkakaiba-iba ng etniko at kultura ng Pilipinas, pinaghalo ang Negrito, Austronesian,
at kalaunan ang mga impluwensya mula sa mga dayuhang mangangalakal at kolonisador. Magandang katanungan, na kailangan ng isang malalim na pag-aaral, para magkaroon tayo ng mahusay na kasagutan. Isa sa mga nagsagawa ng pag-aaral noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ay si William Allen Reed, isang Amerikanong antropologo, at kilala sa kanyang pang-etnograpikong pananaliksik sa mga katutubong kultura sa Pilipinas, noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Noong 1903, nagsagawa siya ng pag-aaral sa mga katutubong Aita sa probinsya ng Zambales. Ang kanyang obserbasyon at pagsusuri ay nalathala noong 1904 bilang isang libro na may pamagat na Negritos of Zambales. Kasama sa nabanggit na libro, ang isang mapa kung saan nakatalaga ang konsentrasyon ng mga Aita sa kapuluan ng Luzon. Sa mapa na ginawa ni Reed, ating bibigyan ng pansin ang malaking konsentrasyon ng mga Aita sa area ng bulubundukin ng Zambales na nakadugtong ang peninsula ng Bataan. Pansinin na ang timugang bahagi ng Bataan ay nakatutok sa area ng Maragondon, na ang pinakamaikling distansya mula sa kanilang pinakamalapit na punto. Base sa Google Earth ay nasa 25 kilometro. Isa sa pinakamahusay na hinuha sa pagdating ng mga Aita sa Pilipinas at eksistensya ng mga ito sa Cavite, ay ang konfigurasyon ng kapaligiran sa huling nakalipas na 20,000 taon. Sa nabanggit na kapanahunan, ang malaking bahagi sa panahon ng Sundaland, na umiral noong last glacial maximum humigit kumulang 20,000 taon na ang nakalipas karamihan sa ngayon ay South China Sea, Gulf of Thailand, at Java Sea ay nakalantad sa lupa dahil sa mas mababang antas ng dagat. Nangangahulugan ito na ang Manila Bay na alam natin ay hindi pa umiiral. Gaya rin ng naging kalakaran, na sa pagdating ng mga Austronesian sa Pilipinas, ang mga Aita ng Cavite, ay naitaboy sa mga kabundukang bahagi ng kanluran ng probinsya, partikular ang mga kabundukan ng Maragondon, Magallanes, Bailen, at Alfonso. Ang ebidensya ng eksistensya ng paninirahan ng mga Aita sa Cavite ay matatagpuan sa mga matatandang talaan ng simbahan sa Indang, Cavite. Sa tala ng simbahan ng Indang noong 1700s ay naitala ang paglilibing sa isang sanggol na Aita na si Maria Villanueva, na anak ng isang hindi binyagan na naninirahan sa Maragondon. Isa pa sa halimbawa na makikita sa listahan ay ang tala ng paglilibing kay Agustina Mucha, na isang Aita, at ginamit ang salitang mujer o babae na kinakasama ni Francisco de los Santos. Ang tala ay nagpapakita na nagkaroon ng relasyon ang mga Tagalog sa mga babaeng Aita. Upang higit po nating matunton ang mga Aita ng Cavite ay bisitahin po natin ang simbahan ng Maragondon, Cavite, kung saan nananatili pa rin ang ilang mga records ng simbahan magmula sa taong 1802. Napakahalaga ng nasabing tala sa pag-aaral ng lokal na kasaysayan ng nabanggit na bayan. Ang Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas ay isang institusyon sa pananaliksik ng nabanggit na universidad para pag-aralan ang kasaysayan, kultura, at pang-ekonomiyang pag-unlad ng probinsya ng Cavite. Sa kasalukuyan,
Gamit ang mga makabagong teknolohiyang pang-impormasyon, sinasaliksik ng sentro, ang kasaysayan ng probinsya ng Cavite, mula sa iba't ibang sources sa internet, at iba pang media, at magamit ng mga susunod na henerasyon ng mga mananaliksik sa Cavite. Isa sa ginagawang pag-aaral ng center, ay ang paggagawa ng database ukol sa mga ipinanganak sa bayan ng Maragondon, magmula 1802 hanggang 1822. Sa ginagawang database ay lumilitaw na mayroong 72 entry ng mga sanggol na Aita. Sa naipong datos ng center, na naitala na bininyagan sa simbahan ng Maragondon, mula 1802 hanggang 1822, lumilitaw na 2 sa bawat 100 sanggol na nabinyagan ay kabilang sa pangkat ng mga Aita. Isang indikasyon ng pagkakaroon ng malaking populasyon ng mga Aita sa Maragondon. Sa pag-aaral ng mga tirahan ng mga sanggol na Aita, na bininyagan, ay makikita ang mga lugar na konsentrasyon ng kanilang populasyon, sa mga kabundukan ng Maragondon, partikular sa Bundok Buntis, kay Taco, kay Umiling, kasama na ang mga purok na magiging mga bayan ng Bailen, at Magallanes. Sa kasalukuyan, wala nang anumang bakas ng paninirahan ng mga katutubong Aita sa Cavite. Ito ay dahilan sa posibilidad ng assimilation ng mga ito sa mga Tagalog na naninirahan sa probinsya, sa pamamagitan ng pag-aasawa at pagyakap nila sa paniniwalang pangsimbahan. Ang video na ito ay isang panawagan sa mga susunod na mananaliksik na makagawa ng isang komprehensibong paksa ukol sa naglahong pangkat ng mga Aita sa ating probinsya. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.